Welcome to Faithful Bible Truths. Ang layunin po ng programang ito ay matapat na pag-aralan ang mga salita ng Diyos para sa ikakalawalhati ng Diyos, sa ikaliligtas ng mga makasalanan at sa ikakatatag ng mga Kristiyano. Ang ating tatalakayan today ay The Gospel, God's Power to Save, o ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Naranasan niyo na po ba na meron kayong good news na nalalaman na makakatulong sa iba o makapagbibigay ng tuwa at meron kang masidihing pagnanasa na iparating ito? Example, meron kang relative na may malubhang sakit at nabasa mo na merong natuklasang bagong gamot at napakabisa na panlunas sa sakit na yon. At ito'y napakamura at available dito sa ating bansa. Hindi ba dali-dali kang tatawag o di kaya'y pupunta sa kamag-anak na yon upang i-share ang magandang balita na ito? Well, in a way, ganito ang sitwasyon ni Apostol Pablo sa unang chapter ng kanyang sulat sa mga taga-Roma. Hindi pa niya nami-meet ang mga believers dun sa Rome, pero nahandoon ang masidhing pagnanasa niya na makarating sa kanila. Well, bakit? Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 14 and 15. Ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga barbaro, sa mga marunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya't sa ganang akin ay nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Verse 16, at dito'y ikot ang ating pag-aaral ngayon. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Well, nakita natin sa verse 14 na sinabi ni Apostol Pablo ay merong pananagutan siya o obligasyon sa mga Griego, sa mga barbaro, sa marunong at gayon din sa hindi marunong. Ang ibig sabihin lamang noon ay sa lahat ng tao, ano man ang kalagayan sa buhay. Dahil siya tinawag ni Jesus para maging apostol at upang ihayag ang mabuting balita, ito ngayon ang kanyang obligasyon. Hindi lang yun, ang sabi niya sa verse number 15, kaya't sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Andun yung kanyang kasabikan. Hindi lang ito ba siya misyon na ayaw niyang gawin? Ito yung misyon na nagagalak, excited, at nahandun yung kanyang pananabik. Ano ang dahilan? Walang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. And merong parang magandang tanong dito, bakit niya sinabing hindi niya ikinahihiya? O kapag inanalyze natin, sapagkat ang mensahe ng ebanghelyo sa panahon na yon ay isang bagay na hindi tinatanggap, oo, tinatawanan pa ng mga tao. Example sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Verse 23, subalit ipinapangaral namin si Kristo na ipinako sa krus, na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. So again, itong gospel, itong mensahe patungkol kay Kristo ay katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan patungkol sa para sa mga Hintil. Isa pa sa Acts chapter 26 o mga gawa, chapter 26 verse 22 ang sabi, hanggang sa araw na ito natatamo ko ang tulong mula sa Diyos, kaya't nakatayo ako na nagpapatutuon sa maliit at gayon din sa malaki, sa walang sinabi kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moses na mangyayari. So, ito daw yung mensahe ni Apostol Pablo at siya nagsasalita sa harapan ng ni Festo at siya nagbibigay ng defense. At ang sinasabi niya ay nagpapatotoo siya sa mensahe na sinabi ng salita ng Diyos. Verse 23, ano yun? Na ang Kristo, ang sabi, verse 23, na ang Kristo ay dapat magdusa sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay, ay ipinahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga Hintil. So narito ang kamatayan ni Jesus at yung kanyang pagbangon mula sa mga patay, the death and the resurrection of Christ. At anong tugon ni Festo sa verse 34? Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito sa kanyang pagtatanggol, ay sinabi ni Festo, nang may malakas na tinig, Pablo, ikaw ay baliw. Ang labis mong karunungan ay siyang nagpapabaliw sa iyo. So narito yung mensahe patungkol kay Kristo ay tinatawag ng mundo na kabaliwan.
Isa pang halimbawa ay sa Gawa 17, talatang 32, na kung saan nangaral si Apostol Pablo doon sa Athens, at nung nakapangaral siya patungkol sa kay Kristo at sa muling pagkabuhay, ang sabi sa verse 32, nang kanilang marinigan tungkol sa pagkabuhay ng mga patay, ay nangutya ang ilan. Ngunit sinabi ng iba, pakikinggan ka naming muli tungkol dito. So doon yung pangungutya, sinasabihan na siya ay baliw, at ito'y katitisuran at kahangalan. So again, ay hindi ito pamoso, hindi ito katanggap-tanggap sa mga tao. Ito'y tinatawanan ng marami, pero sa kabila ng yon, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Well, sa kabila ng ganitong kalagayan ay nandun pa rin ang masidhing pagnanasa ni Apostol Pablo na ito'y ihayag. Nandun yung excitement niya. Ito'y ipahayag. Well, bakit daw? Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, pag binalikin natin sa Roma 1 talatang 16, ang sabi niyang dahilan, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. O kaya ganun na lamang ang masidhing pagnanasa ni Pablo na ihayag ang ebanghelyo sa lahat. Kahit na sabihin na siya ay baliw, pagtawanan siya, arestuhin siya, makulong siya, pagbantaan ng buhay niya at marami pang kahirapan. Pero patuloy pa rin si Pablo sa pangangaral ng ebanghelyo. Bakit daw? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Well, gusto ko lahong linawin. Ang sinabi ni Apostol Pablo, ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ay hindi ang 10 utos. Ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ay hindi ang sekta o relihiyon. Ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ay hindi ang sariling kabaitan o anumang ritual na pwede nating gawin. Ang maliwanag na sinabi ng apostol ay ito, ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ay ang ebanghelyo, ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng makasalanan. Ito ang ibinigay ng Diyos para magligtas. Juan 3:16, pamilyar sa marami, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, si Jesus. At minupunto nito ay yung ginawa ni Jesus na pagliligtas sa kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. At bakit daw? Upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito ang binigay ng Diyos. Hindi lamang ito ang binigay ng Diyos, ito ang ginawa ng Diyos na solusyon para sa kasalanan. Sa Roma 3:23 ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 24, sa palibhasa ay inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. So ito daw paraan para tayong lahat ng mga makasalanan ay ariing ganap dahil sa biyaya ng Diyos ay sa pamagitan ng pagtubos na nasaan? Wala sa relihiyon, wala sa ating sarili, wala sa 10 utos. Ito'y nasa kay Kristo Jesus. Pagdating sa verse 25, anong sabi? Na siya, si Kristo, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. So si Jesus, ang siyang pampalubag loob, sa Ingles ang ginamit na salita is propitiation. Siya yung pampalubag loob para sa kasalanan. Siya ang pantubos. Ang ebanghelyo ni Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Well, maaaring may nagtatanong, ano ba ang ebanghelyo? At ito'y niliwanag ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Sa verse 1, ang sabi ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita o ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Verse 2, na sa pamagitan nito ng ebanghelyo, kayo ay ligtas. So again, consistent si Apostol Pablo. Hindi iba-iba ang paraan ng kaligtasan. Iisa lamang ang paraan. Iisa lamang ang tanging makapagliligtas sa mga kasalanan. Ito ang ebanghelyo ni Kristo. So, sabi ni Pablo, sa pamagitan ito ay ligtas kayo kung matatag ninyong itong pinanghahawakan. Maliban
kung malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. So, sinasabi ni Pablo, ito yung ebanghelyo, uulitin ko sa inyong ebanghelyo na inyo, sinampalataya na inyo, na sa inyo yung nagligtas. So, ano ito? Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap. So, ito rin yung tinanggap ni Pablo. Hindi siya nagbibigay ng iba. Same na message, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So muli, ito ang ebanghelyo. Ito yung summary ng gospel na si Jesus ay namatay para sa kasalanan at muling nabuhay. At ang sabi ni Apostol Pablo, ito, hindi relihiyon, hindi anumang ritual, hindi yung kabaitan natin, hindi yung pagsisimba natin, kundi ito, si Jesus na namatay sa krus at muling nabuhay. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. At kanino ito may epekto? Itong kapangyarihan ng Diyos na magliligtas, kanino ito may epekto? Ang sabi ni Pablo, balikan natin sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas o sa kaligtasan, nino? Ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So hindi ito limited sa mga Hudyo, hindi ito limited sa mga Greeks or mga Gentiles. Kahit sinong tao, available ang kaligtasan. So, pero hindi ito sa pamagitan ng pag-anib o paggawa, kundi bawat sumasampalataya. At anong ibig sabihin ng pananampalataya? Andun yung buong puso na pagsisisi sa kasalanan at tunay na pagtitiwala kay Hesukristo lamang. Muli, kung mapaalalahanan tayo, sinabi sa John 3:16 na binasa natin kanina, na ang tanging paraan para sa kaligtasan kung hindi ang ginawa ni Hesukristo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. So ang gospel, ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ang pagkamatay ni Jesus para sa kasalanan at muling pagkabuhay, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. So ang tanong ko, kaibigan, tunay ka na bang sumampalataya sa ebanghelyo ni Kristo? Salamat po at nakasama namin kayo sa pag-aaral. Kung ito po ay naging blessing sa inyo, please subscribe and share to others. At narito po ang mga schedule ng live streams ng aming mga gawain. God bless po.